Kumusta mga kaibigan? Welcome po sa aking YouTube channel, ang Jose Autida Agri TV. Para mga kaibigan, kasi po tag-ulan o na kanyang pagtubo. So ito hindi masyado. Sa pagkakataong ito ay narito po tayo sa ating taniman ng palay. Sa nakita niyo mga kaibigan ay pinadaanan ito natin ng turtle isang bisis lang, no? Isang bisis lang kasi po yung paghanda natin sa lupa gamit po ang turtle ay tatlong bisis nating paraanan natin ito at diretso na tayo sa pagtatanim. Transplanted man o direct seeding, yun na po ang paraan natin. Kasi po pag tatlong bisis nating pinararaanan, kompleto na po, nagiging mabulok na po ang mga damo. Ito mga kaibigan, pakita ko sa inyo. Ito ay hindi pa nararaanan ng turtle, no? Galing po tayo sa tag-init. Pagpasok ng tag-ulan ay mabilis po ang pagtubo ng mga damo. Kailangan po ito magiging organikong pataba, no? So, isa sa paraan natin ay paraanan natin ito sa turtle, no? Kasi yun pong turtle, yun pong kaniyang mga bleed ay talagang kukumpletohon po magiging pino na po itong mga damo-damong ito. Mga kaibigan, sa ating pagtatanim ng palay, nagtuturo po tayo ng direct seeding o sabog tanim. Mga kaibigan, subok na po ang sabog tanim sa ating pagtatanim ng palay. Matipid po ito at iwas gastos mga kaibigan at mabilis lang po ang ating pagtatanim. Ngunit, maganda pa rin ang transplanted, ngunit sa panahon ng marami na po ang nangailangan ng magtatanim, talagang minsan mahirapan tayo. Mga kaibigan, tinaguyod po natin ang pagsabog tanim kasi po ito po ay isang paraan na makatulong po sa atin na magiging madali po tayo na makapag-umpisa sa pagtatanim ng palay. Yung paraan natin mga kaibigan, yun pong andiyan sa palay check, yun pa rin ang susundin natin. So, pipili po tayo ng angkop na binhi para po sa sabog tanim. Subok na ang RC18 mga kaibigan na maganda sa sabog tanim. Kasi po, may kataasan ito ng konti, nabibitin po ang mga damo pag mayroon man damo. Yun pong transplanted mga kaibigan, mula ng unang pagsuyod o pagturtol, kailangan 3 linggo po ito mga kaibigan, no? Kasi po sa loob ng 3 linggo completely nabubulok na po ang mga buhay na damo. So nagiging pataba na po ito sa ating lupa. Yun pong land preparation natin, magiging mayroon na tayong organikong pataba andyan po sa ating palayan, no? So yun na po ang paraan natin. Ikalawa, yun pong panahon ng pagsabog tanim. So naghahanda tayo ng punla para po pangsabog, no? So kailangan andyan na po sa tamang-tamang pagsibol ang mga punla. Kailangan mula ng unang pasibol natin, yun pong unang araw, pagka ika-4 na araw, panahon ng pagsabog, no? Kasi po tamang-tama na ang kanyang pagsibol. So yun na po ang paghahanda natin. So kailangan kung malapit ng tayong magsabog, yun na pong
lupa natin, inahanda na po natin. So pararaanan natin ng ikakatlong bisis, no? Pangatlong bisis. Paraanan natin. Pagkatapos susuyurin natin ng kalabaw para po kumpleto, magiging patag na po ito. Magiging patag na po ang buong lupain, no? Susuyurin natin ng kalabaw at saka lalagyan natin ng kakaunting kanal. Yung mga maliliit na kanal, yun pong para po mayroong mararaanan sa tubig. Pag mayroong ulan, doon po dumadaan ang tubig at kompleto po ang pagpatuyo natin sa buong lupain ng ating palayan, no? Halimbawa, pag mayroong malakas na ulan, no? Pagkatapos ng malakas na ulan, matutuyo kaagad kasi gagawa tayong mga kakaunti o mga maliliit na kanal na dadaanan ng tubig. Yung problema sa kuhol, mga kaibigan, lutas po ito, no? Lutas po ito sa ating paraan na pinatutuyo natin. Maliban na lang pag mayroong maraming ulan na hindi matutuyo ang buong area, talagang maproblema natin. So yun pong mga lupain na flood prone area, hindi na lang tayo magsabog tanim, no? Yung flood prone area o yun pong mga palayan na malalim. So dito lang po sa mga palayan na makagawa po tayo ng pagpatuyo. So pagkatapos, mga kaibigan, bilang lang tayo ng araw mula ng sabog tanim tayo, bilang lang tayo ng araw, pang 5 araw, sabog tayo ng complete fertilizer, no? Kakaunti lang, no? Para po bigla po ang pagtubo ng mga punla, no? So kakaunti lang, andyan sa mga isang sako, buong hektarya, tamang-tama na yan, no? Para lang po mabilisan yung ang pagtubo. So hintayin lang po natin pag mayroong ulan na pwede nang patutubigan natin sa loob ng 2 linggo, pwede na natin patutubigan, no? Pwede nang patubigan natin kasi po mabilis yun po ng pagtubo. Problema sa kuhol, hindi na problema, mga kaibigan, bitin na po ang kuhol kasi po sumibol na po o mataas na po ang mga punla natin, mataas na po, no? Hindi na problema natin ang kuhol. Andyan lang mga kuhol, yun pong kakainin nila, yun pong nabibitin na mga damo. Yung maliliit na damo, yun lang po ang kakainin nila kasi po sumibol din ang mga damo. Okay, so mga kaibigan, halimbawa wala pong ulan, so talagang sumibol ang mga punla, damo, talagang sumibol ang mga damo. So spray lang po tayo, no? Banggitin na natin yun pong pangpatay damo, yun pong Frontier at saka Piangkor, pwedeng gagamitin natin, o yun pong iba pang mga herbicide. So para po makatipid tayo, andyan tayo sa 10 araw, spray tayo. Pero pag may malakas na ulan, makapatubig tayo, hindi na tayo mag-spray. Patubigan na lang natin ang buong palayan natin. Mga kaibigan, yun na po ang lagi ko na pong ginagawa sa aking palayan. Yun pong mga palayan na medyo nasa mababang lugar na hindi natin makokontrol ang daloy ng tubig, yun na lang po ang tataniman natin ng transplanted o lipat-tanim, no? Pero para po tayo makatipid, dito na lang tayo sa medyo kataasan ng konti, no? Dito na lang tayo magtatanim ng sabog tanim. So yun na pong pagtubo, mga kaibigan, no? Pagdaan ng 3 linggo, dagdag na naman tayo ng pataba, no? Complete fertilizer pa rin, mga kaibigan. Isang sako lang buong hektarya. So nakadalawa na tayo, tamang-tama na po na nakadalawa tayo. So pagdating ng 5 linggo, parang nakapurma ng palay natin, mga kaibigan, dagdag lang tayo ng urea, no? Isang sako lang po, isang sako sa buong hektarya, isang sako lang po. After 35 days, titingnan lang po natin kung gaano kataba
ang ating palay, no? Pag medyo kulang-kulang ng konti, dagdag pa rin tayo ng urea pagdating ng 45 days. Pero pag andyan na po sa tamang-tamang taba, wag na lang. So pagdating ng 60 days, dagdag na lang tayo ng isang sako na 0060 o putas, no? Talagang makikita na po natin ang tamang-tamang taba o laki ng mga butil ng ating palay. So, ang nagiging application po natin sa buong hektarya, nakadalawa tayong complete fertilizer, isang urea at saka isang putas, nakaapat tayong sako ng commercial fertilizer. Tamang-tama na po yun mga kaibigan sa sabog tanim natin. Ang kagandahan dito, hindi na po tayo nagbubunot o nagtransplanted. Tuloy-tuloy na po ang tubo ng ating palay. Yan po ang kagandahan. So mga kaibigan, ang pagsabog tanim ay kailangan lang po ng tamang-tamang pag-aalaga at mabisang paraan para po tayo magkaroon ng tamang ginansya sa ating pagtatanim ng palay. So mga kaibigan, abangan nyo lang ang tanim natin o susunod pang video. Ipakita ko sa inyo kung ano po ang mangyayari pagdating sa pagbunga ng ating sabog tanim ngayong season na ito. Hanggang dyan lang po, maraming salamat at masayang araw po sa inyo lahat.